Tama nga ang obserbasyon nitong ating kaibigan si Ronnie Ramos, mga kababayan, ng Abante Radio. Na itong mga tuta ni Bangag, mga kababayan, yung nag-handle niya sa kaso doon sa Korte Suprema, pilit nilang inililigtas ang kanilang among si Ngagba, mga kababayan, sa pananagutan. Sa trilyon-trilyong nakawan dito sa ating bayan. Pero isa lang, mga kababayan, ang sigurado, kahit pagtatakpan nila ang bangag na to, hindi nila mapagtatakpan, mga kababayan, itong paglobo ng yaman ng mga Marcos, mga kababayan, which is tip of the iceberg pa lang, mga kababayan, ha. Ang kung ano lang ang legal na kanilang dineklara, mga kababayan, hindi na nila ma-explain. Dahil from around 300 million nung nag-umpisa silang umupo sa pwesto, mga kababayan, naging bilyonaryong bigla after 2 to 3 years, mga kababayan. Ang mga bangag, ang dineklara pa lang yan, ha, how much more yung mga tagong yaman. Panoorin niyo po, mga kababayan. Pilit nilang inililigtas, ha? Pilit nilang inililigtas ang presidente para hindi siya lumabas na mastermind sa kabuuan ng nakawan. Ayun. Oh. Ang ibig niyang sabihin, mga kababayan, yung sa Korte Suprema, no? Sina Amina Pangandaman, lahat ng mga batang ibangag, mga kababayan, pilit nilang inililigtas si BBM. Na hindi daw siya ang may kasalanan, mga kababayan. Kung magpapaulol dito ang Korte Suprema, wala na talaga. Ng bilyon-bilyon o halos 1 trilyong pisong pondo. Lampas trilyon, mga kababayan. Pero hindi lahat yun napunta kay Marcos. Pinaghati-hatian lahat, mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa mga buhaya sa Congress. Kaya nga, nagkakaisa yung mga animal na yan. Dahil lahat sila magkakasabwat. Ang taong bayan. Abante Pilipinas. Ganun lang kasimple yun. Ganon lang kasimple. Pero tingnan nyo, ha, narinig nyo na ba yung report? Ala doon sa lineup natin, hinahanap ko eh. Ang net worth ng mag-asawang Marcos. Oh. Net worth pa lang yan, na dineklara, mga kababayan. Dineklara. Tip of the iceberg pa lang yan. How much more yung undeclared at yung hidden wealth na kung saan known atong mga Marcos, mga kababayan. Mga hidden wealth. Ang net worth pa lang, galing around 300 million, napunta sa billion, mga kababayan. Just a matter of 3 years. Lisa at Bongbong Marcos, tumaas ng 1.2 billion pesos. Oh, yan. Galing ano? Ay magkano lang ang sweldo ng presidente? Pero yan. Yang dineklara nila yan, mga kababayan. Tip of the iceberg pa lang yan. Hindi nila pwedeng ideklara yung nanakaw nila eh. Di ba ka? Di ko minimenos pero alahong kalahating milyon ang sweldo ng presidente sa isang taon. Oh, kahit pa mga kababayan, di ba? I-compute ninyo. Wala naman silang ibang negosyo. Yung law firm na ni Lisa Araneta, Lord, in 3 years, aabot ng bilyon ang income? No way! Oh. Ay kung hindi, ay sa isang taon, sa isang buwan. O sabihin na natin, kalahat 3 years. Oh, since 3 years. 3 times, 5, sabihin natin 36 months. 600,000. Times 36. Sorry. 600,000 ang sweldo ng presidente. Times 12. Kulang. That's 7.2 million isang taon. Times 3. Nasa 22 million, Times 0.5. 3. And that's 21,600,000. Times, gawin na natin. Basta nasa 20 million lang, mga kababayan, ang dapat maidagdag sa kanya. 4 na taon times 4. And that's 28,800,000. Hindi pa kasali at 2026 eh. 2025 salin lang yun nila, mga kababayan, ata. At the end of 2025 ang counting. Pero sige, dagdag na natin yung pang-apat niya na taon, mga kababayan. Hindi pa rin. They cannot justify it. Wala pang kalahating bilyon. Tapos si Sara ngayon, ang kanilang mga kababayan, tatargetin ng ganyan. Bubuksan pa ang bank records. Diyos ko Lord. May paamla-amla pa sila. Diyos ko Lord. Samantalang ito kabanga, grabe, bilyones. Imagine. Tapos isama mo pa yung i-times 2 natin, sabihin natin pareho yung pareho yung sweldo nilang ang income nilang mag-asawa. O times 2, oy 57,600,000 lamang sa loob Imposible, mga kababayan, na umabot ng bilyon si Bangag. ng 4 na taon. Pero yan, dumilang yan sa kuko, mga kababayan, sa totoong nakulimbat ng mga animal na yan. Yan. Imagine, umakyat ng 1.2 billion. Wow.
Wawi. O, saan galing ang kanilang salapi? O bakit hindi sila imbitahan at imbestigahan Wala. din ng... Dahil yung Congress, mga kababayan, beneficiary din. Beneficiary din sa trilyon nga ng mga kababayan na nakawan sa flood control fund pa lang yan ha. Huwag nilang i-deny mga kababayan, huwag nilang i-deny. Dahil si Bangag mismo ang nagsabi sa kanila, mahiya naman kayo. Oh, tama na. Enough na ang nakawan natin. Pero once ang magnanakaw, wala yung kabusugan mga kababayan. Mayayaman lang nga yan eh. Isang pagnanakaw, dalawang pagnanakaw, that is enough for their lifetime. Pero hindi sila na, mga kababayan, hindi nakokontento. Magnanakaw yan hanggang maubos ang kaban ng bayan. mga orokan dyan sa mababang Orokan. kapulungan. Plastic. Yung mga Ayo mga kababayan, inuulit lang natin ang sinabi ni Bangag. Sabi niya, mahiya naman kayo for the boys. SOP. Di ba corruption yan? Pag nanakaw yan, si Bangag mismo ang nagkumpirma. Kaya wag kayo matakot mga kababayan na tawaging kawatan, kurakot yung mga buayang yan dahil si Bangag mismo ang nagkumpirma sa pagnanakaw dyan. At alam naman natin, talaga. stick na buaya ng mababang kapulungan. Why? Abante Pilipinas. Matindi talaga ang impunity sa Pilipinas. Bakit? Grabe, Wala no? nang pakialam itong lintik na administrasyon na ito sa isinisigaw ng taong bayan. Manhid. Tapos gusto pang perpetuation and power. Wala silang Kapal. pakialam. Ganun lang kasimple yan. Mga hudas! Kisihoda. Halos lahat ng mga hudas. ewan ko kung nakakaintindi yung ilan natin mga kapatid sa hanap buhay. Kaya naliligaw ang ating Oo, ito mga kababayan. Isang parte din mga kababayan sa problema. Etong media. Kasama nila sa hanap buhay, media. Eto mga kababayan, eto pa, matinong media mga kababayan, matinong reporter. Yung hindi nagbubulag-bulagan mga kababayan sa kurakutan at pangyayaring kasamaan sa ating bayan. Dahil ang mga reporter ilan mga kababayan basta makatira lang sa Duterte. Sige, absuelto na natin itong Marcos na to dahil binibira nila ang mga Duterte. So okay lang. Pikit mata tayo sa korupsyon na ginagawa ng mga bangag. Pero ito hindi. Kahit sinong media mga kababayan, huwag nyo lang ipagtanggol ang mga Duterte. Pero huwag kayong makibangag. Huwag kayong makibangag. Hindi naman namin hinihiling sa mga media mga kababayan na maging pro Duterte sila. Pero huwag nyong pagtakpan itong kasamaan ng mga bangag. Dahil ibig sabihin lang yan na maleta na din kayo. mga kababayan. Sorry ho Sorry. Pagpasensyahan nyo na. Pero ang Huwag kang mag-sorry, pagkakaintindi ko, Ronnie. naliligaw ang ating mga kababayan. Dahil wala naliligaw. hong arrest order ang Senado kay Bato. Yan mga kababayan. Ito nga yung sa Korte Suprema. Ito kahapon pa ito ng umaga, hindi pa niya alam siguro mga kababayan yung TRO ng Korte Suprema na binasura. Kaduda-duda din itong Korte Suprema mga kababayan Galawan. Binasura nila ang TRO mga kababayan habang hindi pa nila dinedesisyonan ang legality ng panghihimasok dito ng ICC sa atin. Fishy Supreme Court. Ito nga sayang natin hope na lang natin mga kababayan na hindi pa umabot sa Korte Suprema itong kabangagan mga kababayan. Kaya dahil kung umabot na sa Korte Suprema ang kontrol ng mga bangag, wala na, goodbye Philippines na talaga. Para tumakas siya. Kaya ibig sabihin, si Bato hindi tumakas. Siya ho ay umalis at karapatan niya yun. Di ba na? Walang Dahil hold ang Congress mga kababayan. Ang Senate mga kababayan kay Senator Bato. Walang hold. naman siyang kaso naku, halos lahat ng istoryang naririnig ko. Tumakas si Bato. Bakit tumakas? Ano ang tinatakasan niya? Ay tama Media kasabwat din na sa propaganda ang media mga kababayan naman yung sagot ni Robin Padilla. Tumakas siya sa mga kidnapper. Tumakas sa mga kidnapper. Sapagkat, At etong Korte Suprema, anong gusto nyo? Ipapakidnap na naman si Bato. Nilive tayo hanging mga kababayan ng Supreme Court Why don't you decide already? Kung gusto nyo palang tapon si Bato doon at si Tatay Digong, mag-decide na lang kayo na inaamin ninyo na hindi kaya ng Korte ng Pilipinas ang kaso nila Duterte. Na hindi na gumagana ang justice system sa ating bansa dahil ang ICC mga kababayan is the court of last resort. Aminin nyo na Korte Suprema na hindi na nyo kaya. And then, after that, umalis na rin kayo. Kung ganun, hindi nyo pala kaya mag-resign na rin si BBM mga kababayan dahil leadership din yan ng presidente ng isang bansa nang mapalitan kayo ng mas matino. Yan kung aaminin nila mga kababayan na dapat manghimasok na ang ICC sa ating bansa dahil
court of last resort yan mga kababayan eh. Pero ngayon, habang hindi nila iaamin mga kababayan, sana wag nilang hayaan na makidnap na naman si Bato. Kikidnapin siya ng NBI eh. Kikidnapin siya ng NBI. Bakit teka ninyo? Alalahanin nyo, meron dalawang opsyon. Ang gobyerno para dito sa usapin ho na ito ng ICC. Ang sabi sa unang opsyon ay dapat itong dumaan muna sa alinmang competent National Judicial Justice Authority. O di ba kaya mga kababayan, i-verify lang nila, i-authenticate muna ng local court mga kababayan itong warrant. Mag-certify kayo na this is authenticated already. Wala eh. At doon titingnan kung tama ang warrant of arrest. Titingnan pagkatapos ay didinggin dito sa Pilipinas at saka lamang darating sa punto na isasalin ito sa kapangyarihan ng ICC kung talagang hindi kaya. Yan lang naman And then mga kababayan, mag-decide ang Supreme Court na talagang sige, legal yan. Inaamin namin na hindi kaya ng Pilipinas i-handle ang case. So, dalhin sa ICC. Ganyan lang mga kababayan. Ganyan lang. Tapos ang usapan. Kahit pa si Senator, namayapang Senator Miriam Defensor Santiago, doon sa nabasa ko, napanood ko kanina, habang ako nagpre-prepare, papasok dito sa estasyon, ang sabi niya, bakit na, tawag din ang ICC should be the court of last resort. Oo nga. Exactly. Sabi nun. Naka-post yun doon sa aking tawag din doon sa aking wall. Anong sabi din ni Miriam Santiago? Ayan. Baka mahugot mo dyan, partner. Iparinig ko lang din yan kung maririnig ha. Ito sabi ni Miriam Santiago. Ikita ko na dito na kung mayroong ginawang kasalanan dito sa nakalista na mga jurisdiction ng ICC, ang magbibista niyan ay ang korte doon sa bayan na yon, hindi ang International Criminal Court in The Hague. International Criminal Court, as I said, is a court of last resort. Pag hindi mo mabigyan ng katarungan ang akusado, ayaw mo o kaya hindi mo kaya, at saka pa lang yan pupunta sa ICC. Aminin nyo na ICC. ICC pala Supreme Court. Huwag nyong ihangin. Tatanggapin namin na aminin nyo na hindi nyo talaga kaya. Hinahang pa nila mga kababayan. Sila torn between two lovers ang mga kababayan Galawan Bakit? Umabot na ba dyan ang impluensya ng mga ngagba? Kaya mali-mali yung mga pinagtatanong sa akin sa Senado. Yan, malinaw, di ba? Ayaw mo or ang tawag din ayaw mo or hindi mo kaya. Yun ang sabi. Diyos ko, hindi ba natin kaya? So ang yan, Supreme Court, hindi ba ninyo kaya? Sagot! option lang na ginagamit ng administrasyon na ito ay ayaw niya. Ayaw niyang bigyan ng tunay na katarungan ang mga Pilipino kung talagang may kasalanan baga ang sinumang kinasuhan nila o isinampa nila sa ICC. Abante Pilipinas. Sayang, patay na si Senator Miriam Santiago. Oo, at maraming natuwa nung namatay si Senator Miriam Santiago na mga kalaban niya. Bakit? Hindi sila umubre. Sana nga hindi si Miriam ang namatay kundi yung mga buaya mga kababayan. Hindi sila umubra. Ganun nyo, kapag daw kasi hindi mo kaya, ganun yun. Kapag hindi ka kayang pabagsakin, ang gagawin sa'yo, it's either sisiraan ka or gagawin ng lahat para mawala ka. Di ba ga? So maraming natuwa nun. Oo, pero kami naman nagluksa, nanghihinayang kami. Sayang. Sayang si Miriam. Ang pagkakataon na sana'y maganda ng Pilipinas na hindi nangyari. Pero na rin mga kababayan, 'di ba tumakbo siya tapos si Tatay Digong ang kanyang kalaban mga kababayan? What if hindi tumakbo si Tatay Digong and then nanalo si Miriam and then namatay sa cancer mga kababayan? Disgrasya din. Si Lenny mga kababayan ang presidente dahil siya ang vice president Abante Pilipinas. Lumabas na po ang desisyon ng... Samantala, eto mga kababayan. Eto, pag-usapan natin itong discussion ni Atty. Harry Roque tungkol dito sa TRO ng Supreme Court. Korte Suprema na hindi po napagbigyan si Senator Bato sa isang temporary restraining order. Na-fishy masyado mga kababayan, Paaresto sa kanya sa bisa na isang warrant of arrest. Ito sana, the logical thing here mga kababayan, na aminado ang Supreme Court na ongoing pa ang main case mga kababayan. So habang hindi pa kayo nagde-decide pala, dapat
nag-TRO muna kayo. Dahil alam nyo naman na dudukutin press na na-issue ng International Ay, Criminal nako. Court. Ang botohan po ay hindi unanimous. So talagang 9-5. nagkaroon po ng balitaktakan ng mga justices. Ang botohan ay 9 para ibasura, 5 para i-grant, at 1 na took no part siguro. No? Ang problema po, wala pang desisyon na na-publish ang Korte Suprema. Sa Lunes pa nila ipapublish. So hindi natin alam kung ano naging basihan nung desisyon ng mayorya ng 9 kung bakit hindi nag-issue ng TRO. Ang sa akin naman bagamat ako'y abogado ni Kong Pulong dun sa isa sa mga petisyon na nakabinbin dito sa kasong ito, pwede ko naman po sabihin talaga na kung ano nakasaad sa rules of court, no? Ang nakasaad sa rules of court, kung pwedeng mag-issue ng TRO kung merong irreparable injury na mangyayari doon sa petitioner kung hindi mag-i-issue ng TRO. So, hindi pa ba yan irreparable injury yang posibleng ipadala siya sa dahig na hindi na pwedeng mga kababayan? Wala na magagawa ang Korte ng Pilipinas? Sa akin tingin, dahil hindi nga naman po na-aresto si Bato at nananatiling nagtatago, baka sabi ng Korte Suprema, Kung na-aresto pala, and then napadala na doon, too late na. wala namang irreparable injury kay Bato. No? Naging technical Dahil hindi siguro naman ang siya itong mga sinusuko sa Naging in any technical case, mga kababayan, hanggang no? hindi po mag-issue ng desisyon sa Lunes, hindi natin malalaman kung ano talaga naging legal na basihan ng ating Korte Suprema. Pero kung babasahin niyo po yung Korte Walang Suprema, reason kasi. talagang lininaw ng Korte Suprema na ang nadesisyon lamang ay doon sa interim relief, doon lamang sa TRO. At maglalabas talaga ng desisyon ang Korte Suprema doon sa Dapat mga lang maglabas issue kayo na para dinulog namin sa hukuman. Ano ba yung Ang mga tagal issues na yan na dinulog namin sa hukuman? Tama ba na mag-surrender tayo ng isang akusado sa ICC gayong tayo po ay hindi na miyembro ng ICC? Yan po pinaka-importanting issue. Pangalawa, kung tama yan na dapat pa tayo mag-surrender miski hindi na tayo miyembro ng ICC, dapat ba ipadaan ang tao na huhulihin papunta ng dahig sa lokal na hukuman muna bago siya ipadala sa dahig? Yan po ay nakasaad doon mismo sa Rome Statute at nakasaad din po yan sa bagong Rules of Extradition na linabas din ng Korte Suprema, no, na nagsasabi Anong gusto nila? Hindi na walang, nasundin? warrant of arrest na galing sa isang dayuhang hukuman ang pwedeng mapatupad sa Pilipinas ang hindi dumadaan sa lokal na hukuman. At pangatlo, yun nga po, tama ba na ang isang warrant of arrest sa ICC ay ipatupad kaagad ng gobyerno ng Pilipinas? Tapos, tama ba yung pagpapadala agad mga kababayan? Magpapatapon agad kay Tatay Digong. Ura-urada ha? Ura-urada. Nang wala man lang clearance, wala man lang check-up mga kababayan. Less than 24 hours. Patapon agad? Tama ba yan? Wala po itong request para cooperation o di naman Nasaan kaya ang humanitarian self-executory ninyo? ba o dahil meron lang mandamiento de arresto, sapat na yan para arestuhin ang isang tao. Hindi naman po pagkatalo to kay Senator Bato dahil Hindi pagkatalo mga kababayan, pero pagkapanalo ito ng mga bendalo. Dahil itong mga bendalo mga kababayan sasabihin walang TRO, huhulihin na namin. Ganyan itong mga animal na to mga kababayan. Sigurado tayo. ulit talaga ng hukuman, magdidesisyon ang hukuman. Anong mensahe ng hukuman? Sa lahat ng partido rito, kay Bato, sa mga petitioners, sa kapulisan, sa NBI, sa presidente, sa Senado, antayin nyo ang desisyon ng hukuman. Kasi kung hindi naman magdidesisyon ng hukuman dun sa hindi nga sila nakaantay nung una. issues on the merit, hindi nila sasabihin na ito ay para lang sa interim release at walang kinalaman dun sa merito ng kaso. Ibig sabihin, hoy, lahat kayo dyan, mga partido, imbis na magbari lang kayo, antayin ninyo ang desisyon ng hukuman. Ang question, susunod kaya ang administrasyon ng Pangulong Marcos? Well, sa tingin ko, kailan pa sumunod dapat sa naman batas sumunod yan? na. Kasi sinabi na ng Kailan hukuman, pa sumunod yan? maglalabas na kami ng desisyon. Bakit pa kayo gagawa ng hakbang na later on baka mapatunayan ay mali? So, out of respect, dahil lahat naman tayo ay kinikilala ang kapangyarihan ng ating Korte Suprema bilang takapagpatupad ng pinakamataas na batas sa ating bayan, ang saligang batas, dapat mag-antay sa desisyon. So, dahil dito, tingin ko, wagi pa rin si Bato. Lugi, attorney? Kasi tama na kinu-question niya yung warrant of arrest kung ito nga ba ay sang-ayon sa saligang batas natin. Of course, may issue rin dyan kung ito ba ay sang-ayon sa international law.
Pero siyempre, kapag nagkaroon po ng pagkakaiba sa ating saligang batas at ng international law, ang mananaig, at least sa hukumang Pilipino, ay May tumawag. ang ating saligang batas, hindi po ang international law. So, antay-antay lang po tayo, huwag tayo masyadong atat. Atat tayo dahil kikidapin ng mga kababayan si Bato Sabi naman ng Korte Suprema, siya ay magdedesisyon na. Ang mensahe ng Korte Suprema, Sige, mag-antay bilisan kayo, nyo na. huwag kayong magbarilan, ayusin na Dapat sasabi siya mga kababayan na at least hinold sana ni mga kababayan ng Korte Suprema just in case ipapatapon nila mga kababayan sa Dahig. Yan lang ang gusto. Sige, kung arestuhin niyo, arestuhin. Pero wag niyong ipatapon kagaya ni Tatay Digong mga kababayan ng basta-basta nang wala man lang mga kababayan. Wala man lang siyang chance na ilaban ito sa korte. Hinadala agad sa Dahig. natin itong mga kontrobersiyang ito sa pamamagitan ng mga mapapayapang mga pamamaraan at darating at lalabas din ang husga ng hukuman. So Senator Bato, easy ka lang dyan kung nasaan ka. Hindi naman sinabi ng Korte Suprema na ikaw ay pugante. Dahil kung ikaw ay pugante, yan po Imamanhunt nila mga kababayan Imamanhunt nila yan. Pinangako naman ng Korte Suprema na ilalabas. At kung sabihin ng Korte Suprema na pugante ka, syempre bilang isang senador, kinakailangan sumunod ka, no? Dahil yan na yung hukumang Pilipino naghusga. Pero habang walang ganyang desisyon ng hukumang Pilipino, karapatan mo na pangalagaan ang iyong karapatan sa kalayaan. Dahil ang karapatan sa kalayaan naman, isa sa pinaka-importanting karapatang pantao kasama ng karapatang mabuhay. Dahil wika nga nung ating inaawit, ibon man may nagdanais lumipad. May layang lumipad. Bayan kaya ang siyang di magnasang. Ibon man. wrong lyrics ka ha. Oh. Pero yun mga kababayan, yung kantang yan, di ba? Nabuo nung panahon ni Marcos Sr. Ngayon mga kababayan, hindi sukat akalain, kakantahin na naman natin dahil dito sa diktador mga kababayan. Ang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kaya'y sakdalilag, ang di magdasang makaalpas. Diba? Yan naman natin Pilipinas! inaawit. Kaya inawit ko na. Kasi pag minimemorize mo lang at sinasabi mo yung lyrics, hindi bumabalik. Kinakailangan kasama ang tono. So, hang on ka lang, cool ka lang, enjoy ka lang dyan sa kabundukan kung nasaan ka man. At syempre, manatili tayong magkaroon ng pananampalataya sa ating Korte Suprema na itataguyod ang kataas-taasang batas, ang saligang batas. Hapon po, nagbigay tayo ng dalawang rason kung bakit ang mga bangag ay ayaw kay Alan Peter Cayetano. Ito pa mga kababayan. Bakit ayaw ng mga bangag? Bilang Senate President. Unang-una, kinakailangan nila ng isang Senate President na tatanggap sa mga illegal na ebidensya. Gaya ng mga bank Tuta, kagaya ni Tuta mga kababayan Soto. Tatanggap na sa illegal na ebidensya dahil hindi alam ang batas may sariling batas ang Tuta mga kababayan records na sinumite ng AMLAC na labag sa batas dahil nakasaad po sa ating saligang batas the right of the people to be secure in their papers and that this right shall be inviolable and any evidence used Kidnapper! Papuros sa mga bangag. Yan mga kababayan Tapos ang pampalubag-loob nila mga kababayan sa mga ungas na mga buaya is term extension. You don't have to worry sa eleksyon. Kaya pala ang lakas ng loob mga kababayan ng i-impeach si Sara dahil ang plano nila wala ng eleksyon. So kahit pa hindi nyo kami iboto, wala din namang eleksyon na mangyayari. Diyos ko Lord. Na magko-convene ang House Speaker at saka Senate President ng Kongreso bilang isang constituent assembly. Kaya alam nyo na, kahit sino daw, wag lang si Alan Peter Cayetano dahil gaya nga sinabi ni Alan Peter Cayetano, hindi nila matitibag ang Senado sa ilalim ng liderato ni Alan Peter Cayetano. Pero napansin nyo ba? Dahil sa akin naman, mas mabuti nang nandyan si Alan Peter Cayetano, gumagawa rin ng mga paraan si Alan Peter Cayetano para manatili sa pwesto. Ano yung mga pamamaraan na yan? Well, isa po dyan ay dun sa hindi pa pagtatalaga kay Senator Marcoleta bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Bakit ko sinasabi na ito isang paraan para nga siya ay wag batanggal?
Kasi alam naman natin na kapag talaga nagtuloy-tuloy yung Senate Blue Ribbon Committee investigation into the flood scam at iba pang kababalaghan ng mga politiko pagdating sa budget ng DPWH, talaga naman pong lahat sila may tama. Lahat sila may tama dahil wala naman pong santo dyan sa mga politiko, senatong or congressman. Lahat sila may tama. At sa tingin ko, kaya naman hindi pa tinatalaga si Senator Marcoleta kasi nga, una-una, papalag talaga si Senator Ping Lacson. Bakit? Dahil lalabas ang katotohanan na ang tunay na mastermind sa kababalaghan, sa kakurakutan, sa infrastructure projects ay walang iba kung hindi ang Bangag Marcos Jr. At ginagawa nilang lahat para nga matakban ito, no? Cover up, kumbaga. Now, ano naman ang gagawin nila? Sa ayaw at gusto nila, nandyan naman ang naging testimonya na ni Zaldico na talagang nagpasok ng 100 billion insertions ang Bangag at dineliver niya ang 25% na kickback. Maski hindi na natin tanggapin ang sasabihin ni Alan Peter Cayetano, nandyan yung maglolong Bersamin, nandyan si Amina, pagdanganan na alam din na nangyari, at nandyan yung Secretary Bunuan. So ibig sabihin, pagtakban man, lalabas at lalabas ang katotohanan. Pero sa tingin ko ngayong kaaga, ang gusto muna mangyari ni Alan Peter Cayetano ay umusad na yung impeachment nang sa ganon, hindi siya mapagbintangan na palibasa, kumakampi kay BP Sara, dinidelay ang proceedings. Sa akin, tama naman, no? Ang sabi naman ng Korte Suprema, yung forthwith, hindi ibig sabihin agad-agaran, pero within reasonable time. At ngayon, nagtakda na ng petsa ang Senado sa pamumuno ni Alan Peter Cayetano sa 18 na magkukonvene na talaga ang impeachment court, no? At pinasasagot nga ang ating Vice President doon sa mga paratang laban sa kanya. Sa tingin ko, mas mabuti tayo na ang Senado ay nasa liderato ni Alan Peter Cayetano. Dati-dati nga, kaya hindi siya na talagang mas maaga pang Senate President kasi nga ayaw niyang magkautaw sa Bangag. Yun lang ang inaantay. Kaya napakatagal bago siya napalitan. Kung hindi pa nagkaroon ng issue pagdating kay Bato de la Rosa, hindi pa magkakaroon ng pagkakataon na siya ay umupo bilang Senate President. Oo nga pala, ang mga dilawan, ang mga loyalista, nagkakaisa sa kanilang sigaw na pinalado daw yung nangyaring kudeta. Well, unang-una po hindi ka makakabuo ng numero kung hindi ka kumukuha ng numero. So natural, planado yan. Wala pong masama dyan. Pangalawa, planado rin po siguro pagdating ni Senator Bato dahil alam ng mayorya ngayon na medyo dihado sila dahil siyam lang sila dati, no? At mukhang hindi naman nila inaasahan na talagang ang magkapatid na Villar at si Senator Loren Legarda ay sasapi sa kanila. Pero kaya nga po importante na sumipo talaga si Bato de la Rosa. So sabihin na natin planado yon, ang hindi po planado ay yung putukan. Sino ba naman ang gusto magputukan sa Senado mismo? Sinasabi ko nga, miski panahon ng ama nitong Bangag na ito na diktador, abay, hindi naman niya linusob ang Senado. Ipinadlock niya sa pamamagitan ng pagdeklara ng martial law, pero hindi niya linusob gaya ng paglusob na nangyari ngayon sa Senado. Kaya nga po, nagtataka ako, bakit sinasabi nila, scripted daw ang pangyayari sa Senado? Yung ganung karaming putukan, scripted. At saka ito, yung di umano, hindi daw regular agent, confidential agent lang, driver daw, na nagpaputok, bakit may paraffin test? Bakit meron traces of gunpowder sa kanyang kamay matapos ang paraffin test? Nagpapatunay na nagpaputok talaga siya. At hindi ko maintindihan bakit nagpadala ro ng NBI ng hindi regular agent. Hindi ba? Kataka-taka. Para bagang gusto nilang manggulo pero gusto nilang umiwas sa pananagutan by sending someone na hindi talaga regular na ahente. Pero hindi makakaila. Ilan ba yung mga NBI agents na yan na naroroon na sa building ng GSIS? Ang sinasabi nila upon request of Vic Veloso. Alam nyo, disappointed ako dyan kay Vic Veloso. Sa tingin ko talaga, gumawa lang siya ng palusot para nga po makaiwas sa pananagutan ang liderato ni Matibag dyan sa NBI. Dahil kahit balibalik ta rin ninyo, hindi dapat linulusob ng mga arbadong mga ahente ang simbolo ng demokrasya ng Pilipinas at yan po ang Senado ng Pilipinas. Pagdasal po natin na sana po manatili sa pwesto si Alan Peter Cayetano. Kampante po ako na darating din ang punto na itatalaga si Senator Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero one step at a time. Sa tingin ko, kapag umusad na ang impeachment, malalaman ng lahat ng senador, isang tabi muna ang kanilang mga politika at ipakita sa taong bayan na gagampan nila ang sinumpaang katungkulan bilang impeachment court.